لا سوى العلم طريق للعلا، كل من ساروا عليه وصلوا. سنة الله وهدي الأنبياء، وبه عز الرعيل الأول. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagkakataong ito mga kapatid, ang tatalakayin nating paksa ay isa sa mga paksang inilakip din ng mga ulama sa mga paksa ng akida. At ito ay ang paksang ang mga sahaba o ang mga kasamahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Yan ang ating paksa. At ang kaugnayan ng paksang ang mga sahaba sa akida ay sapagkat ang mga sahaba, sila po ang nagdala ng kaalaman sa relihiyon sa mga tao. Sa pamagitan nila ay naiparating sa atin ang batas ng Islam. Sila po ang namagitan sa atin at sa propeta. Sila ang nasa henerasyong, pinakamainam na henerasyon. Sila ang pinakamabuting ummah na pinalabas para sa mga tao. Napatunayan ang kanilang katarungan sa pamagitan ng nasasaad sa Quran na papuri ni Allah sa mga sahaba at papuri sa kanila ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At wala nang higit pa na makatarungan sa sinumang kinalugdan ni Allah na maging sahaba at taga-adya ng propeta. Isipin na lamang po natin at atin pong ilarawan sa ating mga diwa ang mga taong hiniram at kinalugdan ni Allah upang maging mga kasamahan ng hinirang niyang huling sugo na aayuda at mag-aadya sa kanya. Ito ay pagpapatunay sa kahigtan nila, kahalagahan nila, pagpaparangal sa kanila, at pagtatangi sa kanila ng dakilang kabutihang loob na hindi mapapantayan ng anumang kabutihang loob. Kung saan sinabi ni Abdullah bin Mas'ud, "Faman kana minkum mutaassiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummati quluban wa aqalaha ilman wa aqallaha takallupan wa aqwamaha hadiyan wa ahsanaha halan qauman ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa iqamati dinihi fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim." Ang salin, sinuman ang naghahanap ng ulirang dapat tularan, ay gawin niyang uliran ang mga kasamahan ng sugo ni Allah, sapagkat sila ang pinakamatuwid sa umma na ito sa puso. Sila ang pinakamalalim sa kaalaman. Sila ang higit na nagpapagaan sa mga tungkulin sa Islam. Sila ang pinakatuwid sa patnubay, sila ang pinaka-mabuti sa kalagayan, sila ang mga taong hinirang ni Allah upang maging kasama ng propeta at tagapagpapanatili ng relihiyon. Kaya naman, alamin ninyo ang kahigtan nila at sundin ninyo ang mga bakas nila sapagkat sila ang nasa patnubay na tuwid. Kaya ang mga sahaba o mga kasamahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay may natatanging kalagayan at dakilang kahigtan at katangian na narapat sa bawat Muslim na malaman ang mga kahigtan nilang ito at mga kalagayan nilang ito. Sapagkat mayroong mga ligaw na sikta, lalong-lalo na ang mga Rawafid o ang mga Shia na nanunuligsa, bahagi na ng kanilang aqida na atakihin
at mga alipusta sa mga sahaba na kung saan alam naman natin na ang layunin ay upang mang-atake at siraan ang mga katuruan ng Islam, na kung saan ang may dala ng mga katuruan ito ay ang mga sahaba na nakarating sa atin. Ito ang dahilan kung bakit ang paniniwala tungkol sa mga sahaba ay inilakip ng mga ulama sa aqida. Sa salitang ito ni Abdullah bin Mas'ud ay sinabi niya na ang mga sahaba ang nararapat na huwaran sapagkat sila nagtataglay ng mga katangian na tulad ng kanu abarra hadhil ummah. Sila ang pinakamatuwid sa umma na ito sa puso. Wa aqalaha ilman. Sila ang pinakamalalim sa kaalaman. Wa aqalluha takallufan. Sila ang higit na nagpapagaan sa mga tungkulin sa Islam. Wa aqwamuha hadiyan. Sila ang pinakatuwid sa patnubay. Wa ahsanu halan. Sila ang pinakamabuti sa kalagayan. Qauman ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi. Sila ang mga taong hinirang ni Allah. Bakit? Kasi nga sila ay nagtataglay ng mga katangiang ito na pinaka mainam. Hinirang sila ni Allah upang maging kasama ng probeta at tagapagpanatili ng relihiyon. Siya nga po pala yung salitang wa aqalluha takallufan na sinali natin na sila ang higit na nagpapagaan sa mga tungkulin sa Islam. Sila ang mga taong higit na nakakaunawa na ang relihiyong ito ay hindi relihiyon na nagpapabigat sa mga tagasunod nito. Bakos ang mga batas nito ay isinabatas ni Allah, hindi upang pabigatan ang mga tao, bagkus ay upang maging magaan ang kanilang pamumuhay sa pangmundo o pangmundong pamumuhay. Ano man pong tungkuling dapat gampanan ay laging piliin ang magaan na paraan sa pagsasabuhay nito at huwag piliin ang mahirap na paraan. Ito ang iniwan sa atin na paraan na ng pagsasakatuparan ng Islam ng mga sahaba na kung saan ito ay nasasaad din sa Quran kagaya sa sinabi ni Allah, "Qul ma as'alukum alayhi min ajr wa ma ana minal mutakallifin." Sabihin mo, hindi ako humiling sa inyo dahil doon ang anumang pabuya. Ako ay hindi kabilang sa mga mutakallifin. Ang salin ng aya, nagkukunyari ang takalluf dito. Sa talatang ito po ay binanggit ang salitang takalluf na ang salin ay pagkukunyari sapagkat kung may paraan naman na madali. Pero pinili mo ang paraang mahirap na pareho lang naman na magagampanan ang isang tungkuling nais na gampanan o maisakatuparan. Iyon po ay isang pagkukunyari na ipinagbawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam sapagkat sinabi ng propeta, yassiru wala tu'assiru. Gawin ninyong magaan o piliin ninyo ang magaan at hindi ang mahirap sapagkat ang relihiyong ito ay relihiyon na magaan, hindi para pabigatan ang mga tagasunod nito. Kaya, ang mga sahaba, ang pangunahing huwarang iniwan nila sa mga Muslim sa pagsasaaktual ng mga aral nito, na ang pagsasaaktual ay huwag piliin ang pabigat, kundi piliin palagi ang magaan, sapagkat ang relihiyong Islam ay relihiyon na nagpapagaan sa pamumuhay na pangmundo ng mga Muslim. Ang pagmamahal po sa mga sahaba ayon sa paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah ay sunnah. Ang pananalangin para sa kanila ay isa pong ibada upang mapalapit kay Allah. Ang pagtulad sa kanila ay daan at paraan para maging matuwid na Muslim. Dahil dito sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Pawalladhi nafsi biyadihi law an ahadakum anfaqa mithla ahadin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifa. Huwag ninyong alipustain ang mga kasamahan ko. Dito,
tahasang binanggit ng propeta ang pagbabawal. Pero itong mga Shia at mga ligaw na grupo, tahasan din ang pagkontra ng kanilang akida. Bagkos ang akida nila ay kabilang ang pang-aalipusta sa mga sahaba daw na mga makasalanan. Sa mga sahaba daw na mga gumawa ng mga matitinding kasalanan. Bagkos halos karamihan sa mga sahaba itinuring ng mga Shia na mga munafiq, mga pakunyaring mga Muslim, at ang natitira na lamang ay si Abu Dharr al-Ghifari at saka si Salman al-Farisi. Kaya dito sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, la tasubbu ashabi. Dalawang ulit niyang binanggit. La tasubbu ashabi. Huwag ninyong alipustain ang mga kasamahan ko. Huwag ninyong alipustain ang mga kasamahan ko, sapagkat sumpa man sa kanya na nasa kanyang mga kamay ang aking kaluluwa. Kahit pa ang isa sa inyo ay gumugol ng gaya sa bundok ng Uhud na ginto. Ibig sabihin, kahit nagkawang-gawa ka pa ng kagaya sa bundok ng Uhud na ginto para sa ikalalaganap at pangingibabaw ng reliyong Islam, para sa mga taong nangangailangan ng taos-puso sa ikalulugod ni Allah lamang, hindi pa kunyari. Kahit gabundok na ginto ang iyong iginugol sa kawang-gawa. Sabi ng propeta, ma'adraka mudahadihin wala nasifa. Ay hindi makatutumba sa kanila, hindi makatutumba sa mga sahaba sa kahit isang dakot o kalahati man lang na kanilang iginugol na yaman. Ang paniniwalang ito tungkol sa kahigtan ng mga sahaba ang dahilan kung bakit inilakip ng mga ulama sa aqida na nararapat mapag-aralan ng mga Muslim. Sa simula natin ang paksang ito sa pamamagitan ng pakahulugan ng salitang sahaba na ang salin ay kasamahan. Sino nga ba ang mga sahaba? Sinabi na may akda, as-sahabi man ijtama'a bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Ang kasamahan ay ang sinumang nakipagtagpo sa propeta sallallahu alaihi wasallam habang sumasampalataya sa kanya at namatay sa gayon. Ito po ang buod na kahulugan ng sahaba, na ang sinumang nakatagpo ang propeta ng kahit ilang sandali at sumampalataya sa kanya, siya ay tatawaging kasamahan. Kaya naman, ang sahaba o kasamahan ay ang pinagkalooban ni Allah ng pagkakataong makatagpo ang propeta, sumampalataya sa kanya, at pangatlo, namatay na isang mananampalataya. Mayroon itong tatlong mahalagang kondisyon na gusto nating pagdiinan sa buod na pakahulugan ng may akda. Nakatagpo ang propeta sa buhay niya. Nabuhay ang propeta. Sunod, sumampalataya sa kanya. At pangatlo, namatay na isang mananampalataya. Kaya naman, ang sino man nakatagpo ang propeta ng pagkatagpong personal man na nakaharap ang propeta, o pagtatagpong kasama lamang sa karamihang mga tao sa panahon na nabubuhay ang propeta, sumampalataya sa kanya at namatay na mananampalataya, ang taong ito ay sahabi o kasamahan ng propeta. Sa pamamagitan ng pamantayang ito, itinuturing ang isang tao na kasamahan. Kaya mayroong isang lalaking nakarinig ng balita tungkol sa pangangaral ng propeta sa Madina. Kaya naman, siya ay naglakbay patungo sa Madina upang makaharap ang propeta. Subalit nang dumating siya sa Madina, ay iyon din ang araw ng pagpanaw ng propeta at naabutan na lamang niya ito na isang bangkay na natatakpan na ng tela. Bagaman ang taong ito ay sumampalataya, pero hindi niya nakatagpo ang propeta na buhay
siya ay hindi maituturing na sahabi o kabilang sa mga sahaba kasamahan ng propeta. Kahit pa tumalikod sa Islam, halimbawa ang isang tao, pero nagbalik loob at namatay na isang mananampalataya, siya pa rin ay maituturing na sahaba. Sabi na may akda, "Was-sahabatu ridwanullahi alaihim khairun nasi ba'dal anbiya wa afdalu qurunil ummah." Ang mga kasamahan ay ang pinakamabuti sa mga tao matapos ng mga propeta at ang pinakamainam sa mga henerasyon ng umma ng Islam. Nagsabi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, "Khairun nasi qarni." Ang pinakamabuti sa mga tao ay ang henerasyon ko. Nagsabi pa siya, "Khairu ummati qarni." Ang pinakamabuti sa kalipunan ko o sa umma ko ay ang henerasyon ko. Muttafaqun alay, ibig sabihin, inulat ito ni Imam Al-Bukhari at Muslim. Ang tinutukoy dito ng propeta ay ang unang henerasyon ng mga sumampalataya na nakatagpo siya, yun nga ang mga sahaba. Wahum kulluhum udul lianna Allah subhanahu qad ikhtarahum li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa zakahum radiya anhum wa taba alaihim wa wasafahum bi akramil awsaf wa wa'adahum khaira iddah. Sila sa kabuuan nila ay mga makatarungan dahil si Allah ay pumili nga sa kanila para sa pagkakasama ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nagpahayag ng katinuan nila, nalugod sa kanila, nagpatawad sa kanila, naglarawan sa kanila ayon sa pinakamarangal sa mga paglalarawan, at nangako sa kanila ng pinakamabuting pangako sapagkat nagsabi siya sa Quran, Muhammadun Rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqihi yu'jibu zura'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Si Muhammad ay ang sugo ni Allah, ang mga kasama sa kanya ay mga matindi sa mga tagatanging sumampalataya, mga maawain sa isa't isa sa kanila. Makikita mo sila na mga nakayukod, mga nakapatira pa, na naghahangad ng isang kabutihang loob mula kay Allah at ng isang kasiyahan niya. Ang tatak nila ay nasa mga mukha nila mula sa bakas ng pagpapatira pa. Iyon ay ang paglalarawan sa kanila sa Torah. Ang paglalarawan naman sa kanila sa Ebanghelyo ay gaya ng tanim na nagluwal ng usbong nito, saka pinalakas nito iyon, saka kumapal iyon, saka tumayo iyon sa puno nito na nagpatuwa sa mga tagatanim upang magpangit-ngit siya sa pamagitan nila sa mga tagatanging sumampalataya. Nangako si Allah sa mga sumasampalataya at mga gumawa ng mga maayos kabilang sa kanila ng isang kapatawaran at isang pabuyang sukdulan. Ang talatang mahaba na ito na ating binasa, ito po ay papuring nagmula kay Allah. Si Allah na lumikha ng lahat ng mga nilikha. Siya rin ang pumuri sa mga hinirang niya nito na mga sahaba ng propeta. Ang mga sahaba ay bukod tanging pinagkalooban ng kabutihang loob at papuri ni Allah, sapagkat sila ang pinili niya sa pamagitan ng kaalaman at karunungan na maging sahaba ng propeta. Kagaya sa ipinabatid sa atin ni Allah sa pamamagitan ng talatang ito at marami pang mga talata ng Quran. Kaya din naman, nilinaw ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang taglay ng mga sahaba na kahigtan, gantimpala, kahalagahan at kabutihan
na nasasaad sa Musnad Imam Ahmad na may sanad na Hasan na mula sa ulat ni Abdullah bin Mas'ud na nagsabi ang propeta sallallahu alaihi wasallam na ganito po ang ating mababasa. Inna Allah nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad fastafahu li nafsihi fabata'athahu bi risalati ثم نظر إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا fahuwa indallahi sayyi. Tiningnan ni Allah ang mga puso ng mga tao at nakita niya ang puso ni Muhammad ang pinaka mainam sa puso ng mga tao. Kaya naman pinili niya ito sa sarili niya at sinugo niya ito na dala ang mensahe niya. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga puso ng mga tao matapos ang puso ni Muhammad at nakita niya ang mga puso ng mga kasamahan nito, puso ng mga sahaba, ang pinakamainam na mga puso sa mga puso ng mga tao. Kaya naman, ginawa niya sila na mga ministro ng propeta na nakikibaka-alang-alang sa relihiyon niya. Kaya naman, ang anumang ayon sa tingin ng mga Muslim ay mabuti, ito nga ay mabuti sa ganang kay Allah. At ang anumang sa tingin nila ay masama, ito nga ay masama din sa ganang kay Allah. Kaya din naman nasaad sa Ibn Majah na may malakas na sanad na mula sa ulat ni Ibn Umar na nagsabi, La tasubbu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala maqamu ahadihim sa'atan khairun min amali ahadikum umrah. Huwag kayong mang-alipusta sa mga kasamahan ni Muhammad sapagkat ang pananatili ng isa sa kanila na kapiling ang propeta ng isang oras ay mas mainam kaysa sa mabubuting gawa ng sinuman sa inyo sa buo niyang buhay. Ang pananatili daw ng isa sa mga kasama na kapiling ng propeta, halimbawa sa ribat o sa anumang mga gawaing panreliyon o sa anumang mga gawain ng propeta alang-alang sa ikalalaganap at ikatataas ng relihiyong Islam o kaya ribat na yun nga ang jihad ay mas mabuti pa kaysa sa mabubuting gawa ng sinuman na hindi kabilang sa mga sahaba ng buong buhay niya. Kung ating imagine, isang oras lang ng mga sahaba na kapiling nila ang propeta. Kumpara sa hindi sahaba na buong buhay niya ay puro mabubuting gawa ang kanyang ginagawa. Hindi kayang ipantay doon sa kahit isang oras lamang na kapiling ng isang sahabi ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa madaling salita, walang comparison, walang paghahambing sa kahigtan, katangian, katanyahan ng mga sahaba ikumpara sa hindi naging kabilang sa mga sahaba. Kaya naman, nang may dumating na isang lalaki kay Abdullah bin Mubarak at nagtanong kung sino kina Muawiyah. Si Muawiyah ay isang sahabi na alam natin na mayroong pagkakamali sa kaniyang pakikipaglaban kay Ali bin Abi Talib. At kung sino daw ka kina Muawiyah at Umar bin Abdul Aziz ang higit na mainam, si Umar bin Abdul Aziz ay hindi po kabilang sa mga sahaba. Kabilang siya sa mga tabi'in na nungkulang khalifa matapos ni Sulaiman bin Abdul Malik at kilala sa zuhud o pangingilin at makatarungang khalifa. Sinagot siya ni Abdullah bin Mubarak, sabi niya, La turabun fi min kharay Muawiyata ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam
khairun wa afdalu min Umar bin Abdul Aziz. Talagang ang alikabok na pumasok sa ilong ni Muawiyah, nakapiling ang sugo ni Allah ay higit na mabuti at mainam kaysa kay Umar bin Abdul Aziz. Sa kasagutang ito'y pagdidiin lamang na walang paghahambing sa pagitan ng sahabi at hindi sahabi. Kaya Umar bin Abdul Aziz na isa sa mga tabi'in lamang. Kaya ang kasagutan, ang alikabok daw na pumasok sa ilong, mas mainam pa kaysa kay Umar bin Abdul Aziz. Ang alikabok na ito na pumasok sa ilong ni Muawiyah na kapiling ng propeta. Habang kapiling ang propeta, ibig sabihin, mayroon namang dumating na isang lalaki kay Imam Abu Zu'ra, ang kanyang pangalan ay si Imam Ar-Razi, na nagsabi, "Oo, Abu Zu'ra, nasusuklam ako kay Muawiyah." Nagsabi naman si Al-Imam Ar-Razi, "Bakit?" Nagsabi siya, "Sapagkat nakipaglaban siya kay Ali radhiyallahu anhu." Kaya nagsabi si Abu Zu'ra, sinabi niya, "Inna Rabba Muawiyata rahimun wa khasma Muawiyata khasmun karimun famadkhuluka anta bainahuma radhiyallahu anhuma." Ang salin, ang Panginoon ni Muawiyah ay maawain, at ang paglaban ni Muawiyah, ang paglaban na tinutukoy dito ay paglaban kay Ali bin Abi Talib, at ang paglaban ni Muawiyah ay paglabang marangal. Saan ka sa kanilang dalawa? Ibig sabihin, wala kang karapatang manghimasok o hatulan kung sino ang pinakamainam at sino ang dapat kasuklaman at sino ang dapat ibigin, kasi hindi ka karapat dapat. Ang Panginoong sinasampalatayanan ni Muawiyah ng pananampalatayang nagtulak sa kanya upang lumaban kay Ali bin Abi Talib ay Panginoong maawain. Ito ay nagpapatunay na sa kalooban ni Allah at paghahatol ang naganap na labanan. At ang paglabang ito ni Muawiyah ay hindi paglaban na masama, bagkus ay paglabang maputi at marangal. Nagkamali nga lang siya. Kaya naman, wala tayong karapatang humatol na ang isa sa kanila ay masama na dapat kasuklaman. Kasi ang paglaban ni Muawiyah, hindi ang nagtulak sa kanya ay ang kanyang kasamaan. Hindi siya masama. Kundi ang nagtulak sa kanya ay ang kanyang pananampalataya, na kung saan ang hinuha nga lang niya ay mali. Ang kanyang ijtihad, ibig sabihin ng hinuha, ay mali. Sinabi naman ni Imam Ahmad, "Idza ra'aita rajulan yadhkuru ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisu' fattahimhu 'ala al-Islam." Kapag nakita mo ang isang lalaki na may sinasabing masama sa isa sa mga kasamahan ng sugo ni Allah, tiyak na may alinlangan sa pagiging Muslim niya. Sinabi pa ni Imam Ahmad rahimahullah, hindi ipinahintulot sa sinuman na magbanggit ng anumang kabilang sa mga kapintasan at pagkukulang nila o pagkukulang ng mga sahaba, ni manunulig sa isa sa kanila ng anumang kapintasan at pagkukulang. Ang sinumang gumawa nito ay tungkulin ng sultan ang pagdisiplina at pagpaporosa sa kanya. Hindi siya magpapauman, hindi ito, bagkos ay paparusahan niya ito at hilinging magbalik loob. Kapag siya nagbalik loob, ay tatanggapin ito sa kanya, at kung napatunayan na siya ay nananatili sa kanyang panunuligsaan na ito sa mga sahaba, ay parurusahan at habang buhay na ikukulong o kaya magbalik loob siya. Marami pong manunulat, mga mamamahayag, mga mananalaysay, at mga tanyag ng mga tao
na mga nagkukunyaring mga Muslim na walang kinikilingan daw, mga mananaliksik daw na makatarungan at parehong makitungo ng walang kinikilingang ideolohiya o relihiyon, na mga taong nanunuligsa ng alipusta at namamaratang ng mga kasalanan at kapintasan sa mga sahaba ayon daw sa kanilang pananaliksik sa kasaysayan at talambuhay ng mga sahaba. Kung sila po totoong mga Muslim na mga mananaliksik daw na makatarungan at walang kinikilingang ideolohiya o relihiyon, hindi na sana sila nanunuligsa ng alipusta at namamaratang ng mga kasalanan at kapintasan sa mga sahaba kung tinatanggap nila at pinaniniwalaan nila ang mga salita mismo ni Allah na papuri sa mga sahaba ayon sa talata ng Quran at salita ng propeta na atin na pong sinipi ayon sa sipi ng may akda. Bakos ang mga taong ito ay ayon nga sa salita ni Allah ay may karamdaman sa kanilang mga puso. Fi qulubihim marad. Karamdaman sa kanilang mga puso. Dala ng pagkasuklam nila sa Islam ay tinanggihan nila ang salita ni Allah at salita ng propeta na pawang papuri sa mga kasamahan at nagsikap silang tuligsain ang mga sahaba upang papulaanan ang mensahe ng Islam na sa pamamagitan ng mga sahaba ay nakarating sa atin ang mga aral at batas ng Islam na ito. Para sa tulad nila na may karamdaman ayon sa Quran ang mga puso, nasusuklam sa Islam at nanunuligsa sa mga kasamahan upang pabulaanan ang mensahe ng Islam, ay sinabi po ni Ibn Salah sa aklat niya na Ulumul Hadith, innal ummata mujammi'atun ala ta'dili jami'is sahaba wa man labasal fitana minhum fakadhalika bi'ijma'il ulama'i alladhina ya'taddu bihim fil ijma'. Tunay na ang umma ay nagkakasundo sa pagturing sa mga sahaba bilang mga makatarungan. Bagaman may naganap na mga fitna, pagkakasalungatan at paglalaban sa pagitan nila, ay napagkasunduan ng mga ulama ang pagturing sa mga sahaba bilang mga makatarungan. Sinabi naman ng Shaykhul Islam, rahimahullah, bilang paglilinaw sa dapat na paniwalaan ng isang Muslim tungkol sa mga sahaba, kung ano ang ating paninindigan tungkol sa mga sahaba, lalong-lalo na sa mga hidwaan, salungatan at paglalaban na naganap sa pagitan ng mga sahaba. Sinabi niya, وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَيَقُولُونَ إِنَّ هَذِهِ الْآثَارَ الْمَرْوِيَّةَ فِي مَسَاوِئِهِمْ مِنْهَا مَا هُوَ كَذِبٌ وَمِنْهَا مَا قَدْ زِيدَ فِيهِ وَنُقِصَ وَغُيِّرَ عَنْ وَجْهِهِ وَالصَّحِيحُ مِنْهُ هُمْ فِيهِ مَعْذُورُونَ. Umiiwas sila. Ito daw ang paninindigan ng tunay na mga mananampalataya, mga naniniwala na mga Muslim na kabilang sa mga Ahlus Sunnah wal Jamaah, na sila ay umiiwas sa anumang kaguluhang naganap sa mga sahaba, at sinasabi nila tunay na ang mga ulat na ito tungkol sa kanilang mga kasalanan at kapintasan ay mayroong kasinungalingan, mayroong karagdagan, mayroong bawas, mayroong pinagos sa tunay na rawan, at ang totoo nito na sila dito ay napawalang sala. Na nangahulugan na kahit pa napatunayan sa ilang mga ulat ang tungkol sa ilang mga hidwaan at labanan sa pagitan ng mga sahaba, sila ay mga mujtahidun
sila ay nag-ijtihad sa kanilang pagpapasya na maaaring tama ang kanilang hinuha at maaari ring mali. Ang mga kasamahan ay mayroong mga katangian at kahigtang ipinagkaloob ni Allah na wala po sa susunod na henerasyon. At dahil sa mga katangian at kahigtang ito, ay pinatawad na ni Allah ang anumang pagkakamali, pagkukulang, at kasalanang nagawa nila. At ang pagpapatawad po na ito ay hindi pinagkakaloob ni Allah sa sinumang susunod sa kanila na mga henerasyon. Sapagkat ang mga sahaba ay may mga mabubuti ring gawa na kailanman ay hindi mapapantayan ng mga susunod na henerasyon, hindi mapapantayan ng sinuman sa susunod na henerasyon, at ang mga mabubuting gawa na ito ang nagbubura sa anumang mga pagkukulang, pagkakamali at kasalanan nila. At ang mga pagkakamali at kasalanang ito na nagawa nila ay katiting lamang kung ihambing sa mga mabubuting gawa nila, mga kahigtan nila at buhay nila na puno ng mabubuting gawa bilang pag-aadya at pagpapalaganap ng relihiyong ito. Kapag pinag-aaralan natin ang mga kabutihan, kahigtan nila at ang pananampalataya nila kay Allah at sa sugo niya, ang pakikibaka nila, ang paghijra nila, ang kaalaman nila, ang mga mabubuting gawa, at lahat ng mga bahagi ng kanilang buhay, tiyak nakikilalanin natin na sila ang pinaka-mainam na tao na susunod sa mga propeta. Ang mga kahigtan at kahalagahan ng mga sahaba na binanggit ni Allah sa Quran at binanggit ng propeta ay napakarami. Sapat na itong pahapyaw nating binanggit. Pagkatapos nito ay binanggit ng may akda na mayroong pagkakainaman o pagkakalamangan sa pagitan ng mga sahaba, na mayroong mga kasamahan o mga sahaba na nakakalamang sa mga kahigtan at katangian kaysa sa ilang mga sahaba. At ang pagkakainamang ito ay dalawang uri, o ang lamangang ito ay dalawang uri. Mayroong pagkakainamang pangkalahatan at pangnatatangi. At ang unang binanggit ng may akda dito ay ang pagkakainamang pangkalahatan. Sinabi niya, wa ma'ada dhalika fa innahum yatafadaluna tafadulan aman wa khasan. Famin maratib at-tafadul al-am, sa kabila niyon, tunay na sila ay nagkakainaman ng pagkakainamang pangkalahatan at pangnatatangi. Kabilang sa mga antas ng pagkakainamang pangkalahatan, una, al-muhajirun afdalu minal ansar li jam'ihim bainal hijrati wan nusrah wa li'anna Allah Ta'ala qaddamahum fi dzikr. Ang muhajirun ay higit na mainam kaysa ansar dahil sa pagkakasama sa kanila ng paglikas at pag-aadya sa Islam, dahil si Allah ay nag-una sa kanila sa pagbanggit sapagkat nagsabi siya. At ang salin itong aya na ito na ating babasahin, na kung saan walang alinlangan na ang pag-uuna na ito ng pagbanggit sa aya na ating babasahin ay dahil sa nakalalamang sila sa mga katangian, mayroong karunungan sa pag-uuna na ito, at mayroon silang higit na kainaman sa pangkalahatan. Pinagsama nila ang paglikas at pag-aadya sa Islam. Lahat ng mga kasamahan ay mga taga-adya ng Islam, pero inilakip ng mga muhajirun ang paglikas na napakadakilang gawain. Dahil sa pananampalataya ay iniwan nila ang yaman at mga mag-anak at lilipat sa isang lugar alang-alang sa pag-aadya at pangangalaga ng kanilang pananampalataya, na walang mag-anak at walang dala-dalang ari-arian.
Ganito ang ating mababasa. May gumugugol para sa mga maralitang lumikas na mga pinalisan mula sa mga tahanan nila at mga yaman nila habang naghahangad ng isang kabutihang loob mula kay Allah at isang pagkalugod at nag-aadya kay Allah at sa sugo niya. Ang mga iyon ay ang mga tapat. Dito, unang binanggit ni Allah ang mga muhajirun. At ang ikalawa niyang binanggit, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ, ang mga namalagi sa tahanan sa Madina at pananampalataya bago pa ng mga iyon. Ang sunod niyang binanggit ay ang mga Ansar na naninirahan sa Madina. Min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ay umiibig sa sinumang lumikas sa kanila, hindi nakatatagpo sa mga dibdib nila ng isang pangangailangan sa anumang ibinibigay sa mga iyon, at nagtatangi sa mga iyon higit sa mga sarili nila, kahit paman sa kanila ay may kadahupan. Wa may yuqa syuhha nafsihi, ang sinumang ipinagsasanggalang sa kasakiman ng sarili niya. Ang sinumang iniligtas niya sa sakit ng kasakiman sa yaman, yun ang tinutukoy. Ang mga iyon ay ang mga magtatagumpay. Nagsabi pa si Allah, وَسَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Ang mga nangungunang kauna-unahan kabilang sa mga lumikas, kabilang sa mga muhajirin. O yun naman ang unang binanggit ni Allah. At mga taga-adya, ang tinutukoy ay ang mga Ansar na kumupkop sa mga lumikas. At ang sumunod sa kanila ayon sa paggawa ng maganda ay nalugod si Allah sa kanila at nalugod sila sa Kanya. Naghangad siya para sa kanila ng mga hardin na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog bilang mga mananatili sa mga ito magpakailanman. Iyon ang pagkatamong sukdulan. Sa isa pang aya na una na namang binanggit ang mga muhajirun. Laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina taba'uhum fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim raufur rahim. Talagang tumanggap si Allah ng pagbabalik loob sa propeta. Mga lumikas, yun ang unang binanggit, muhajirun. At mga taga-adya, mga Ansar, na mga sumunod sa kanya sa oras ng kagipitan nang matapos na halos lumiko ang mga puso ng isang pangkat kabilang sa kanila. Pagkatapos tumanggap siya ng pagbabalik loob sa kanila. Tunay na siya sa kanila ay mahabagin, maawain. Kaya naman, ang inuna ni Allah na banggitin ay ang itinangi niya ng higit kaysa sa sumunod niyang binanggit dahil sa kahigtan ng kanilang mga katangian at gawa. Dadako tayo sa ikalawa, man anfaqa min qabli sulhil Hudaybiyah wa qatal afdalu min alladhina anfaqu min ba'di wa qatalu. Ang mga gumugol bago pa ang pakikipagpayapaan ng Hudaybiyah at nakipaglaban ay higit na mainam kaysa sa mga gumugol matapos na niyan at nakipaglaban. Nagsabi si Allah, wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi miratus samawati wal ard la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan
Wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Ano ang mayroon sa inyo na hindi kayo gumugol sa landas ni Allah samantalang sa kay Allah ang pagpapamana ng mga langit at lupa? Anong bagay ang mahal lang sa inyo sa paggugugol sa landas ni Allah samantalang kay Allah? Kay Allah ang pagpapamana ng mga langit at lupa. Siyang nagmamayari ng langit at lupa na kanyang ipinamamana ito sa sinumang nais niya. Tapos binanggit, dinugtong ni Allah, La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Hindi nagkakapantay kapilang sa inyo ang sinumang gumugol bago pa ng pagsakop sa Maka at nakipaglaban. Ang tinutukoy dito na pagsakop ay ang kasunduan ng Hudaybiyah noong ika-6 na taon ng Hijrah. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Ang mga iyon ay higit na dakila sa antas kaysa sa mga gumugol matapos na niyan at nakipaglaban. Ang sinumang gumugol ng yaman niya sa landas ni Allah sa paghangad ng lugod niya bago pa ang pagsakop ng Makkah at nakipaglaban sa mga kuffar o mga musyrik para sa pag-aadya sa Islam, ay hindi nakapapantay kabilang sa inyo o mga mananampalataya sa sinumang gumugol matapos na ng pagsakop sa Makkah at nakipaglaban sa mga kuffar. Ang mga gumugugol bago pa ang pagsakop at ang mga nakipaglabang iyon sa landas ni Allah ay higit na dakila sa kalagayan sa ganang kay Allah at higit na angat sa antas kaysa sa mga gumugol ng mga yaman nila sa landas niya pagkatapos na ng pagsakop sa Makkah at nakipaglaban sa mga musyrik. At sinabi ni Allah, wa kullan, ibig sabihin sa bawat isa na ang tinutukoy ay ang dalawang pangkat na ang isa ay gumugol at isa ay hindi. Wa'adallahu al-husna, ay nangako si Allah ng pinakamaganda. Nangako nga si Allah ng sa kapwa pangkat ng pinakamaganda na ang tinutukoy ay ang paraiso. Wallahu bima ta'maluna khabir. Si Allah sa anumang ginagawa ninyo ay mapagmatid, khabir. Walang nakakubli sa kanya sa anumang mula sa mga gawa ninyo at gaganti sa inyo sa mga ito. Gaganti, ibig sabihin, kung mabuti ang ganti ay kabutihan, kung masama ang ganti ay kasamaan. Ito rin ay kabilang sa mga larawan ng pangkalahatang pagkakainaman, pangkalahatang pagkakalamangan na itinangi ni Allah ng higit ang mga gumugol bago pa ang kasunduan sa Al-Hudaybiyah at nakipaglaban kaysa sa mga gumugol matapos na ng pagsakop na naganap sa ika-6 na taon ng Hijrah na tinawag ni Allah na Fathun Mubin, malinaw na pananakop na kung saan sinabi ni Allah, Inapatahna laka fatha mubina, tunay na kami ay nagpawagi sa iyo ng isang malinaw na pagwawagi, o malinaw na pananakop yung pagsakop sa Makkah. Pagkatapos ng kasunduang ito ay ginawa ni Allah ang Islam na makapangyarihan. Pagkatapos ng pagsakop na ito, naging makapangyarihan ang Islam. Dumami ang mga Muslim. Naging sunod-sunod na ang paglulunsad ng mga labanan na ang bilang ng mga Muslim ay marami. Na kung balikan natin ang kaganapan sa kasunduan sa Al-Hudaybiyah. Kabilang po sa mga napagkasunduan ay ang 10 taong kapayapaan na walang magaganap na digmaan sa pagitan ng dalawang pangkat ng mga musyrik at pangkat ng mga Muslim. Ang 10 taong kapayapaan ito ay sinamantala ng propeta at mga sahaba upang ipalaganap ang Islam. At ang mga nagmumuslim sa panahong ito ay lumilikas at nagugugol ng mga yaman nila upang ipag-adya ang pananampalataya.
At ang sinira ng mga kalaban ang kasunduang ito sa Al-Hudaybiyah, ang mga nag-Muslim na ito na nagsakripisyo sa kanilang paglikas at paggugol ng yaman nila alang-alang sa Islam, ang humayo na kasama ng hukbo ng propeta upang sakupin ang Makkah, na kung saan ay walang naganap na labanan dahil sumuko ang hukbo ng kalaban sa laki ng hukbong dala ng propeta. Alam na nila na hindi sila uobra sa laki ng hukbo na dala ng propeta, na kung kaya iyon ang dahilan kung bakit walang naganap na labanan. Bagaman nasakop ng propeta ang Makkah sa pamagitan ng dakila ng hukbo. At dahil sa naging makapangyarihan ng Islam, pulo-pulutong na ng mga tao ang pumapasok sa Islam upang makasama sa hukbo ng propeta na gumugugol ng yaman nila at nakikibaka. Pero sinabi ni Allah, "Ulaika a'zamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu." Ang mga iyon ay higit na dakila sa antas kaysa sa mga gumugol matapos na niyan at nakipaglaban. Sinabi po sa buod na tafsir, "Ulaika al-munfiquna min qabla al-fathi wal muqatiluna fi sabilillahi a'zamu manzilatan 'inda Allah wa arfa'u darajatan min alladhina anfaqu amwalahum fi sabilihi ba'da fathiha wa qatalul kuffar." Ang mga tagagugol bago pa ng pagsakop at ang mga nakikipaglabang iyon sa landas ni Allah ay higit na dakila sa kalagayan sa ganang kay Allah at higit na angat sa antas kaysa sa mga gumugol ng mga yaman nila sa landas niya matapos ng pagsakop sa Makkah at nakipaglaban sa mga kuffar o tagatanging sumampalataya. Higit na itinangi ni Allah ang mga nag-Muslim bago pa ang pananakop sa Makkah kaysa sa matapos na ang pananakop. Sapagkat ang anuman pong mabubuting gawa at mga pagsamba sa panahong mahirap ang kalagayan ay higit na dakila at angat sa antas kaysa sa panahon na ng kaginhawaan. Ang pagtitiis sa mga tungkulin sa Islam ng mga nag-Muslim dahil sa mga panggigipit at pang-uusig sa panahon na walang kapangyarihan ng Islam ay higit na mainam at angat sa antas kaysa sa panahon na walang pang-uusig dahil sa makapangyarihan ng Islam. Ang yumakap ng Islam, gumugol ng yaman, lumikas, nag-alay ng buhay at nagbata ng mga pang-uusig sa panahon na walang lakas ang Islam at mga Muslim. Panahon na nililipol ang mga Muslim ay higit na mainam, nakakalamang at higit na mataas sa antas kaysa sa mga yumakap ng Islam sa panahon na marami na ang mga Muslim at may kapangyarihan na ang Islam. Ikatatlo, Ahlu Badar. Ang mga dumalo sa labanan sa Badar. Liqawli Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ni Umar radhiyallahu anhu fi qissati Hatib bin Abi Balta'a, batay sa sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Umar radhiyallahu anhu kaugnay sa kwento ni Hatib bin Abi Balta'a. Ito'y tungkol sa pagtatangka niyang iparating sa mga kalaban ang mensahe na kung saan pinadala niya sa isang babae na ang propeta ay naghahanda para sakupin ang Makkah. Pinahabol ng propeta ang babaeng may dalang sulat at kinausap si Hatib bin Abi Balta'a at sinabi ni Hatib, "Sumpa man kay Allah o sugo ni Allah, ako ay mananampalataya, subalit nangamba ako sa pamilya ko na nasa Makkah." Sinabi ni Umar sa propeta sallallahu alaihi wasallam, "Hayaan mo po ako o sugo ni Allah na pupugutan ang mapagpaimbabaw na ito. Pugutan ko ang munafiq na ito
Pero sinabi ng propeta, ganito ang ating mababasa. Innahu shahidu badran. Wa ma yudrika la'alla Allahu an yakuna qad ittala ala ahli badrin faqal i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Tunay na siya ay dumalo sa labanan sa Badar, sabi ng propeta. Ano ang nagpapabatid sa iyo na baka si Allah ay nagpatalo sa mga dumalo sa Badar? Gawin ninyo ang niloob ninyo sapagkat nagpatawad na ako sa inyo. Muttafaqun alay. Inulat ni Al-Bukhari at Muslim. Dahil sa kwentong ito, tungkol kay Hatib bin Abi Balta'a, ibinaba ni Allah ang talata na ganito ang ating mababasa. Ya alladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum akhrajtum jihadan fi sabili wa batigha'a mardati tusiruna ilayhim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lamtum wa may yaf'alhu minkum faqad dalla sawa'as sabil. O mga sumampalataya, huwag kayong gumawa sa kaaway ko at kaaway ninyo bilang mga katangkilik na nag-uukol kayo sa kanila ng pagmamahal, samantalang tumanggi silang sumampalataya sa dumating sa inyo na katotohanan, habang nagpapalisan sila sa sugo at sa inyo dahil sumampalataya kayo kay Allah na Panginoon ninyo. Iyon ay kung kayo ay hahayos sa isang pagkikibaga sa landas ko at sa paghahangad sa kaluguran ko. Nagtatapat kayo sa kanila ng pagmamahal samantalang ako ay nakakaalam sa anumang ikinukubli ninyo at anumang inihahayag ninyo. Ang sinumang gumagawa niyon kabilang sa inyo ay naligaw nga siya palayo sa katumpakan ng landas. Ang ating pinasa ay Al-Mumtahina, unang ayat. Ang bilang po ng lumahok sa labanan sa Badar ay mahigit 300 mga sahaba. Na ang kalaban ay mahigit 1,000 kalaban. Pero ang mga kasamahan o ang mga sahaba ay naging matatag sa kanilang pananampalataya. Dahil dito, ang mga kalahok sa labanan sa Badar ay nagkaroon ng mataas na antas at mga kakanyahan na nakakalamang sa iba pang hindi nakalahok sa labanan sa Badar. Ika-4, ahlu bay'atir Ridwan, ang mga kalahok sa pagpapahayag ng katapatan sa Ridwan o pagkakalugod. Ang panunumpang ito ay naganap sa panahon ng kasunduan sa Al-Hudaybiyah ng taong ika-6 ng Hijra. Ang bilang ng mga nagbay'a o nanumpa ng katapatan ay 1,400 mga sahaba. Sila'y nanumpa ng katapatan hanggang sa kamatayan sapagkat lumaganap ang balibalita noon na si Uthman bin Affan na pinadala ng propeta sa Quraysh ay maaaring pinatay. Dahil dito, nagpatawag ang propeta ng bay'ah o pagpapahayag ng katapatan sa ilalim ng punong kahoy at tinawag ito na Bay'atur Ridwan o panunumpa ng katapatan ng pagkalugod. At dahil dito, ibinaba ni Allah ang talatang ito na sinipi ng may akda. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubay'unaka tahta asy-syajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa atabahum fathang qariba. Talagang ang nalugod si Allah sa mga mananampalataya. Dito taas ang binanggit sa aya, kinalugdan ang mga sinaunang mananampalataya ng mga sahaba. Kung sila'y kinalugdan, ay bakit ang mga ligaw na ito na grupo, sila ay mga nang-aalipusta sa mga sahaba. Samantalang si Allah, ayon sa aya, ay nalugod. Talagang ang nalugod si Allah sa mga mananampalataya noong mga
Nangangako sila ng katapatan sa ayos sa ilalim ng punong kahoy. Ang tinutukoy dito ay ang Bay'atur Ridwan. Sapagkat nakaalam siya sa nasa mga puso nila, kaya naman nagpababa siya ng katiwasayan sa kanila at gantimpala at gumantimpala siya sa kanila ng isang pagpapawaging malapit. Pagpapawagi o pananakop na nalalapit, pananakop ng Makkah. Nagsabi naman ang propeta sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nar insyaallah min ashabi syajarati ahadul ladina baya'u tahtaha. Walang papasok sa impyerno kung niloob ni Allah kabilang sa mga kasamahan o mga sahaba sa punong kahoy. Ang sabihin yung nanumpa sa ilalim ng punong kahoy na ito sa Bay'atur Ridwan, na isa man kabilang sa mga nagpahayag ng katapatan sa ilalim niyon, ni isa sa mga iyon ay hindi papasok sa impyerno. Ito ay dakilang kalamangan ng mga sahaba na kalahok sa Bay'atur Ridwan o pagpapahayag ng katapatan ng pagkalugod. Pagkatapos nito ay babanggitin ng may akda ang mga pagkakainamang pangnatatangi. Nang ibig sabihin ay ang pagkakainamang pang-individual o pagkakainaman na para sa bawat isa sa mga sahaba, na kabilang halimbawa sa mga khulafa, yung 4 na mga naunang mga khulafa o mga kahalili sa pamumuno ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa ummah, yung mga mubashiruna bil jannah, yung mga binalitaan ng pagpasok sa paraiso, mga mag-anak ng propeta, at iba pang individual na mga sahaba. Ang paksang ito ay tatalakayin na natin sa susunod na aralin, insyaallah, kung loloobin ni Allah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yaj'alana wa iyyakum minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا سوى العلم طريق للعلا كل من سار عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول